doon po sa kahalagahan ng pagpupuri sa Panginoon. Kathleen, ano natin sa Psalms 150. We'll be reading the whole chapter of Psalms 150. Sige po, basahin po natin. Ready? Let's read. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na Siya pong dakila sa lahat, dalangin po namin sa umaga na ito as we meditate on your word. Kami po ay samahan po ninyo ang iyong presensya sumaamin, ang pakikinig, ang kauhawan, ang pananabik sa iyong mga salita, sa iyong pagtuturo, pagtutuwid, at ang iyong mga salita ay maging kalakasan po sa aming mga buhay. Salamat po sa mabuting bagay na aming tatanggapin sa mga oras na ito. Salamat po, O Diyos, sa tagumpay. Salamat sa pag-asa na idudulot nito sa amin at ang pag-angat ng aming mga pananampalataya. Sa iyo namin pinagkakatiwala ito sa pangalan mo, Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Wini-welcome po natin, kasama po ni Sister Janet, ang kanyang anak, si Michelle Ann. Ayan. Michelle Ann, masaya kami na makasama ka. Bunso po ba siya, Sister Janet? Yan po ang kanyang bunsong anak. Sayang mga kabataan, hindi natin siya naimbitahan kahapon. Kaya merong mga puso pong nakalawit na yan, ay binabati natin ang mga young people sa kanilang naging fellowship kahapon. Palakpakan natin ang mga young people. Kaya lang, Sarah, parang napagod si Herald. Wala si Herald ngayon. Ay, Sir LB, nito ni Herald. At masayang-masaya tayo sa ginagawa nitong bata na ito. And young people, suportahan natin ang inyong mga leaders. At kahapon ay maraming bisita ang mga kabataan. Parang nasa 40 plus ang young people kagabi. At kailangan natin dyan ng follow-up para sa mga young people na ito. At alam ko na kahapon, they received the message, they received the Lord. Nakita ko yung mga kabataan while praying, nung nililay yung heads ko sa kanila, umiiyak itong mga kabataan. Naranasan nila yung pag-ibig ng Diyos. Kasi binigyan natin ng emphasis kagabi na bago makipagrelasyon sa iba. Ilan taon na ba si Michelle? 16? Yan. Na ito mga kabataan, Michelle, bago makipagrelasyon, unahin muna yung relasyon kay Jesus.
unahin muna na mabutihan sa Panginoon. Pag tama ang relationship mo sa Panginoon, tama din ang magiging relasyon mo sa iba. At yun nga, diniscuss po namin yung difference ng lust, L-U-S-T, makalaman, at yung lust, L-A-S-T, pangmatagalan. Na yung ang pag-ibig ay bunga lang ng makalamang hangarin, makuha lang yung gusto, panandalian lang yun. Pero pag yung totoong pagmamahal, yun ang pang forever. Na yung mamahalin ng mga kabataan, yun na yung kanilang pakakasalan. Di ba? Mas maganda yung ganon. Kaya, kagahapon, ayan, mga young people natin. Okay? So young people, magkaroon ng evaluation, then plan for follow-up. Nalulungkot ako, marami ring young people natin ang wala kahapon. Nasa parada. Nako, ipinagpalit sa parada. Kaya next year, wag nyo nang itapat para wag na mamimili. Wag nyo nang itatapat ng araw ng parada. Ha? May mga artista ba kahapon? Ayan. Kasi nga, minsan din lang naman yan. Okay? So, yun ang isang natin. Wag nating itapat next year sa parada. Then, isa pa po na for our announcement ay ito pong ating couples adult fellowship. At ito po sa Sabado na po. Suportahan po natin. Minsan lang naman po ito. At sa ngayon sa po natin, nasa 20 na po yung nag-confirm para po sa ating event on Saturday, February 27. So, 20 na po iyon. 300 po ang kailangan sa isa. So, kung couple, that is 600. Pero yun po ay buffet na po iyon. Buffet na po iyon sa High Rise Grill. Dahil yung ating number, hindi natin na-hit yung kailangan natin, 50. So, itutuloy pa rin natin doon. Kukuha na lang ako, magpapareserve na lang ako ng isang corner area. Then, hanggang naman tayo doon, magsara. So, halos tayo na rin lang ang magiging customer doon. Okay? Kasi yung pagkain ng isang maganda doon, Brother John, mura lang pero sulit naman yung kanyang mga choice of foods. Okay? So, sana po madagdagan pa. Huwag panghinayangan. Pag mahal mo, gagastusan mo. Mahal kasi, mahal mo kasi. Ha? Kaya, yung pong iba pa, huwag na pong magdalawang isip. Ha? Ariel, sana maisama mo na si doon. Ano bang pangalan, Ariel, para sa prayer, direkta na nating, Ariel, anong pangalan? Anong Josie? Ikaw, ha? So ano po yan on Saturday, mag-meet mo muna tayo dito sa church at 5 in the afternoon. Then kung kayo po'y didiretso doon, let me know. Then Isaiah, kung didiretso kayo,
may kasabay kayo, malaman natin, okay? Pero yung iba po na walang sasakyan, dito po ang meeting place natin sa church ng 5 p.m. Yan, para nandun po tayo ng 6 onwards. Si Sir Rasmin, sana po makasama kayo i-ano nyo naman na mag-date naman kayo. Ha? Mga anak, Charles, push, i-push na makapag-date sila daddy on that day. Okay? At ito na po ang ating ng February. Susunod na po ay March na. Maghahanda naman tayo for our retreat this coming Holy Week season. So mag-ocular na po tayo ng lugar. Malapit lang po dito somewhere in Tanay. Nagagawin po natin siya during Holy Week season. Yan. So, yun naman po ang susunod natin na paghahandaan. Okay. Psalms 150, sa binasa po natin ay ipinapaalala po dito yung kahalagahan ng pagpupuri sa Panginoon. The Book of Psalms, ito po'y sinulat ni Haring David na siya po yung tinawag the man after God's own heart. Ang lalaki na napakalapit sa puso ng Diyos. Bakit po kaya? Si Abraham po, siya'y tinawag na a friend of God. Kaibigan ng Diyos. Si John naman po, the disciple, tinawag po itong the beloved. Pinakamamahal. Kaya ito pong si John, makikita doon sa mga portrait ng Last Supper, laging hilig yan, nakatabi, nakadikit kay Jesus. At si David po itinawag the man after God's own heart. Bakit po? Dahil ito pong si David, pagdating po sa pagpupuri, pagsamba, ay talaga namang all out. Talaga pong lahat-lahat. Talaga pong magbinasa natin ang Psalms po ang may pinakamaraming chapter in the Bible. Kaya iyan po yung last, 150. At sa buhay ni David, may mga panahon po doon na siya ay nagdaan sa mga panahon ng kalungkutan. Panahon na marami pong kalaban, marami pong umatake sa kanya. Nagkaroon din siya ng panahon ng sa kasalanan, nung siya ay nahulog sa kasalanan. Pero po sa lahat ng pagkakataon na yon, ay ang kanya pong naging kaaliwan ay ang Panginoon. Ang kanya pong naging takbuhan ay ang sumamba at magpuri sa Diyos. Tayo po bilang tao, meron tayong tinatawag na yung mood. M-O-O-D. Yung, ano ba yon? Parang chemical sa ating katawan na yon ang magiging pakiramdam mo sa araw na yon. Depende sa sitwasyon, depende sa klima,
Depende sa kung anong bagay. Kunyari, wala kang pera. Anong pakiramdam mo pag wala kang pera? Di ba? Ramdam mo kung ano ang mood ng kasama mo sa bahay pag yun nga, walang pera si tatay, walang pera si nanay. Di ba? O kaya ay ano ang iyong mood pag nandyan na hindi maganda ang relasyon mo, di ba? Meron kang kaalitan, meron kang kasamaan ng loob. Di ba naapektuhan din ng mood natin ang ating pagkain? Pag wala ka sa mood, wala kang gana, di ba? Kahit ihain dyan yung paborito mo na kare-kare, wala. Lalo na sa mga kabataan kung kayo ay may LQ, Dustin, may lovers quarrel. Di ba? Nandyan na hindi ka makapag-focus sa iyong pag-aaral, sa trabaho. Kasi iniisip mo, nagtatampos yung iyong minamahal. Di ba? Pero si David, ano man yung naging sitwasyon niya, ano man yung naging kalagayan niya, at all times, sabi niya, I will praise the Lord. I will praise the Lord at all times. Pag binasa po natin ang Psalms, may mga panahon pa na sabi niya, why are you downcast, O my soul? Bakit ka bagsak? Bakit ka lugmok? Sasabihin niya, I will praise the Lord. Kaya po, ano po mga kapatid yung gusto po nating bigyang diin ngayong umaga? Madali pong magpuri pag masaya ka. May blessing. Natanggap ka sa trabaho. Sinagot ka na, yes! Ariel, di ba? Ang sarap magpuri nun. Wala kang sakit. Merong kang pera. During good times, in good things, it's easy to praise the Lord. Tama po ba? Pero, how about in bad times, in sickness, in trouble, during time na ikaw ay, gutom, walang-wala, ikaw ay hurting, paano na po? Kamusta na po? Are we still praising and worshiping? O talagang ano ka muna? Nag-o-offline ka muna kay God. Nag-a-out ka muna. Baka kung pwede mo lang i-block si God, i-block mo. Di ba? Pag meron kang ayaw mo ng maka-chat o anong ginagawa ng iba? Ibinablock, di ba? O kaya kung merong group, ayaw mo na dun sa group muna, ayaw mo muna makisalo, anong gagawin mo? Left the group.
Di ba? Kasi may panahon na ayaw mo eh. Pero how about kay God? Binablock mo ba siya? Mag-o-offline ka ba? Wala mo ng worship. Wala mo ng prayer. Kailangan makabayad ako ng utang. Kailangan maghagilap ako ng mauutangan. Ganun ba tayo? Mag-aano muna ako sa church. Left the group. Hindi mo na ako mag-charge. Ha? Ayoko muna mag-join ng fellowship. Ganun po ba tayo? Yes. May panahon na pwedeng naging ganun tayo, or paalala po sa atin na like David, ano man ang sitwasyon, isang bagay pa rin ang hindi niya pababayaan. And it is to praise the Lord. Kaya napakaganda po ng isang lumang awitin. In moments like this, I sing out a song. I sing out a praise song to you, Lord. Ano kaya yung moments na yun? Isang moment na kalungkutan, isang moment na nagkasunod-sunod yung mga problema. Bakit naman kung minsan talaga tsaka pa nagkakasunod-sunod? Nagkakapatong-patong. Dennis, Meron na sa opisina, meron pa sa bahay, meron pa sa ganito, meron pa sa ganyan. I'll sing out a song. I'll sing out a praise song to Jesus. Pag dun sa panahon na yun, nagawa mo pa rin nating magpuri sa Kanya. Yun yung napakatamis na pagpupuri sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Kasi, nararamdaman ng Panginoon na hindi ka lang nagpupuri sa Kanya dahil sa magagandang bagay, hindi lang dahil sa mga kabutihan na natanggap mo, na maging sa mga panahon ng pagsubok at problema, tinitingnan mo pa rin na Siya ay mabuti at tapat, at Siya pa rin ang iyong tatakbuhan, Siya pa rin ang iyong lalapitan at aasahan. Napakasarap. At sa ating pong paglago sa buhay Kristiyano, kapag ganyan po ang ating nagagawa sa kabila ng mga hindi magagandang sitwasyon, iyan ang totoong pagpupuri at pagsamba. Pero kung ang tagal-tagal mo na, ikaw ay nakaka 5 years na, ilang taong ka ng pasimba-simba, pasama-sama, pero ang kondisyon mo ganun pa rin. Pag maganda panahon, okay. Pero pag hindi maganda, yun nga, hindi mo na magawang diyan natin mapapansin Ay, kaya absent si kapatid na ganun, may problema. May pinagdadaanan. Kumbaga, natukoy mo na. Ay, kaya ayaw makipellowship. May may adobo. May toyo.
may sumpong, ha? May iniiwasan. Pero in spite of that situation, nandun ka pa rin, patuloy ang paglilingkod mo, hindi nababago ang pagtaas mo ng kamay, hindi pag may blessing, yes! Pero bumababa na, bababa. Diyan mo makikita, pag hindi na makataas ng kamay yan, ibig sabihin may mabigat. Pero yung panahon na may mabigat at talaga pa rin nakataas yan sa Lord, ibig sabihin, hindi bumabase ang pagsamba mo sa Diyos sa iyong kalagayan. Para din lang yang, kasi anong pakiramdam, di ba, LB? Meron kang mga kaibigan. Sino sa inyo may kaibigan? Yung iba kawawa naman. Di ba? Nung panahon na, kunyari, panahon na may maganda kang trabaho, kumikita ka, nalilibre mo sila, dami mong kaibigan, yehey, pasyal tayo. Dumating yung panahon na hindi gumanda yung trabaho mo, nagkaroon ng mga problema. Aba, isa-isang nawawala. Isa-isang mga bisi-bisihan. Ano mararamdaman mo nun, Dustin? Nung meron ako, lagi kayong nandyan. Ngayong wala na ako. Nawawala na rin kayo. Asang kayo? Ganyan din ang nararamdaman ng Diyos. Aba anak, nung pinagpapala kita, pero ngayon, asang ka na? Di ba masakit yun, Sister Lerma? Na nung panahon ng pagpapala, nandyan. Pero nung panahon na ng pagsubok, aba, mga nawawala na. Katulad ng mga alagad. Edward, di ba? Yung mga alagad ni Jesus. Nung si Jesus ay talaga Tatay Johnny na nagpapagaling ng mga may sakit. Aba, yung mga alagad, proud na proud. Disciple ako. Talagang lakadikit kay Jesus. Kasama kami ni Jesus. Nung dinakip na, nung hinuli na, nung ipapako na, nung buwis buhay na ang makitang kadikit ni Jesus pwedeng madamay. Nagsiwala, nagsitakbuhan. Si Peter na nagsabi pa nga, hindi, iiwan kanila pero ako, hindi. Di kita iiwan. Pero ano nangyari? Tinatwa si Jesus ng 3 beses. So yun po mga kapatid. Let us establish a character na meron tayo na hindi lang tayo during good times. Hindi lang during time of plenty. Kundi sa ating Diyos, whether good or bad, still we will praise the Lord. Katulad ng sabi ni Job, Kathleen, ano mo nga doon sa Job chapter 1 verse 20, na matapos ang talaga namang terribleng mga pagsubok, nawala ang kanyang ari-arian, namatay ang kanyang mga anak, nagkaroon siya ng sugat mula ulo hanggang talampakan, at ang kanyang asawa, sinasabi pa na sumpain mo na yung Diyos mo na yan. Pero ano po ang naging tugon ni Job? At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. Grabe. Grabe yun.
Hindi sinabing siya'y nagtampo. Hindi sinabing siya'y nagdabog. Hindi sinabi na kung ano-ano ang negative. Kundi ang ginawa ni Job ay mag-worship. 21, Kathleen. Sige po, tulungan niyo po ako. Magbasa. Ready? Go. Wow. So doon sa 21, sabi niya, pinaalala niya doon sa kanyang asawa, hubad akong ipinanganak, hubad din akong babalik. Wala akong ipagmamalaki. Ang Diyos ang nagbibigay, siya rin ang babawi. At ang sabi nga doon, may the name of the Lord be praised. At sa 22, hindi niya sinumbatan ng Panginoon. Hindi niya chinarge ang Lord. Kundi, sinabi pa rin niya, sa 19 nata yun, pakitingin mo nga, Kathleen. Verse 19. Pakitingin mo, Kathleen, yung yun nga matapos yung pangyayari, yung sinabi ng asawa niya, ang sabi ni Job, pupurihin lang ba natin, pasasalamatan lang ba natin ang Diyos sa mabubuting bagay? Sabi ni Job, hindi. No. Even sa hindi mabubuting pangyayari, he will praise the Lord. Napakaganda. At yun po mga kapatid, kasi kung sa Diyos nga ganun ka, paano pa kaya sa kaibigan? Paano pa kaya sa asawa? Paano pa kaya sa ibang tao? Eh di ganun ka din. Nakukuha niyo yung punto po natin? Magiging napakababaw ng relasyon mo sa kapwa kapag sa Diyos nga ganun ka eh. Nakukuha po natin? Kung ang Diyos nga kaya mong talikuran, kaya mong iwanan dahil hindi ka na nabe-bless, hindi na sinasagot yung gusto mo, paano pa kaya sa tao? Eh di pwedeng gawin din natin yun. Magiging yung isang kaibigan na sa panahon lang ng pagpapala. Sa pagsasama. Diba? Kaya nga ang sabi sa wedding vow? For better and for in sickness and in health. Till death, mauna ka na. Diba? Doon nasusubok eh. Doon sa panahon na Ikaw ba, ramdam mo na yung asawa mo, hindi ka iiwan yan during time of sickness? Ha, Brother Bones? Yan. Di ba? Iba yung confidence na alam mo, hindi ka iiwan nitong partner mo. Hindi ka ikukuha ng caregiver niyan. O isosoli ka sa nanay niyan. Ito na po yung anak niyo, sinosoli ko na po, wala na pong silbi, wala nang kwenta. Sige po, tutulong na lang ako pambili ng diaper niya noon. Ha? Ganun ba? Ganun ba ang inyong sumpaan? Ganun ba ang inyong pagmamahalan? Kaya di ba, Sister Venus, sa kabila ng mga ginawa sa inyo ni tatay, pero hanggang sa kanyang huling hininga, nandun kayo. Wow! Yan ang pagmamahal. Di ba?
Yun po mga kapatid, ma-develop po natin na yung ating relasyon sa kapwa, una sa Diyos, hindi sa panahon lang na mabubuting panahon. May kantang love song, ang ganda eh. Yung, ano ba Kathleen yun? Yung, I'd rather spend times with you than good with something else. Lawrence, tulungan mo nga si Kathleen. Gusto ko yung chorus nung awitin na yon. Anong title nun? Sino kumanta nun? Sige lang. Kathleen, Lawrence, ano yun yun? Ang ganda ng mensahe. Alam mo, Dustin, yung awitin na yun? Ay, nako. Pwede niyong team song yan. Ang ganda ng mensahe. Minsan nga kantahin mo, Sir Josie, ha? Iniimbitahan kita sa Saturday. Sagot kita. Kakanta ka, ha? Kakanta ka. Yeah. Tingnan niyo yan. Oh. Kakanta-kanta. Di na napansin ko. Ha? Yeah. Kathleen, yung sa chorus, malapit na. Yeah. Kathleen, pakihanap mo nga yung may lyrics. Sige anak, pakihanap yung may lyrics. Ayun I'd rather have hard time. Hindi yan yung simula po eh. Sige anak, Yan. I'd rather have, anak, ayan. Bad times with you. So ano yung bad times? Yan na nga yung mga iringan, mga di pagkakasundo, mga than good times with someone else. Na bang, Edward, na during bad times, ayoko na sa'yo. Hahanap na ako ng iba. Eto, yung mga pagkukulang mo na kay ganito. Ganun ba? Di ba? Next, Kathleen. Yung susunod dyan. That you chance to someone else. Rather be beside you in a storm. Ganda! Beside you in a storm. So, storm speaks of hindi magandang kalagayan. Ha? Yan na yung mga medyo Ate Janet. Yan na yung pag walang trabaho si Mister. Ano ka ba? Nakasuporta ka ba o nakasumbat ka? Hello? Nung ang ganda-ganda ng kita, Brother Ruel, ay, I love you, Daddy. Nung wala nang trabaho, ano ka ba? Wala tayong puputulan na tayo. Nawala na yung sweetness, Marisa. Samantala nung Tatay Johnny, nung malakas ang kita, kumain ka na ba? Ngayon, nung wala nang kita, mahal, bang natin dyan? Ayan, may seafood dyan. Wow, seafood. Nasaan? What you see is our food. Nakita nyo? During good times, ang ganda ng pakitungo. Pero pagdating na nung storm, ayan na. Done, safe, and warm by myself. Sige, tuloy, Kathleen. Together than to have it easy apart. Ganun lang bang kababaw ang paghihiwalayan ninyo?
Ganun lang bang kababaw? Hindi mo ba ipaglalaban? Kaya nga po ang hugot dyan sa mga may pinagdadaanan LB ganito, sinare ko sa mga kabataan. Ang gusto kong kape, matapang. Barako, yung kaya kong ipaglaban. Pinaglalaban po ba natin ang ating mga minamahal, ang ating mga kaibigan? Pinaglalaban po ba natin ang mga pinagsamahan? Tingnan niyo si Pacquiao kung paano ipaglaban ang katwiran ng Diyos. Di ba? Ganun, ganun. Why? Kasi, anong pakialam ko sa boto niyo? Ang pakialam ko mawala ang Nike? He stand on what is right, on what is biblical, in what honors God. Pero tayo po mga kapatid, huwag na tayo makisawsaw. Ipag-pray na lang natin si Pacquiao at nandoon yung boto natin sa kanya. Kasi po pag pinatulan natin yung mga sa social media, wala po yung yuyurakal lang po nila. Binabasa ko, Dennis, yung mga katwira ng mga nagko-comment. Nakakagigil, Kaya, suportahan natin si Manny na we stand. We will vote for him. We will pray for him. And God's righteousness will prevail. Ano pa ngayon Balita ko, ang federasyon umabot na internationally, Dennis. Kumatok na sa international ang mga kapederasyon. Para talaga, buliyin si Manny. At during daw ng laban ni Manny saan magagawin? Basta 'di ba international 'yon sa ibang bansa, sasalubungin daw ng isang malaking LGBT protest. So, pag-pray natin yung God's divine intervention. Ito pa namang mga ito talagang Again, mga kapatid, our stand, God loves the sinner. Mahal ng Diyos ang makasalanan, but God hates sin. Galit ang Diyos hindi sa tao, hindi sa makasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. At pag ikaw na natili ka sa kasalanan, madadamay ka sa consequence of sin. That is our stand. Kaya po, yun, katulad po what is our point? Si Manny, he stand. He will fight. Kahit ang epekto, parang sabi ng maraming politiko, si Manny kasi, hindi politiko hindi marunong lumaro. Kaya pakinggan niyo yung stand ng ibang politician. Ano ang sabi nila? Yes, we are for same-sex marriage, but not for now. Lumalaro. Ganon. Kasi iniisip nila, ang daming boto ang mawawala pag, kinanti nila itong mga federasyon na ito. Paano nahahawa na ako? Pero man, nagsalita na sila Vice Ganda, sila Boy Abunda, Aisa Sigera. Ito naman, talagang may mga pangalan naman ito.
Pero nothing can compare what money did for our country. Walang tutumbas doon. Yung binigay niyang honor para sa ating bansa. Nakilala tayo worldwide because of Manny Pacquiao. Diba? Etong sila Vice, ano lang naman, dito lang naman yan. At may ano pa ngayon na i-ban na raw si Vice Ganda. Pan ba kayo ni Vice? I-boycott. Ha? Kayo ba naaaliw ba kayo sa mga style niya? Minsan, oo, for entertainment, pero pag susuriin mo, kailangan talaga may okrayin, kailangan may hamakin, may lait-laitin para lumutang yung kanyang comedy. Ganon, ano? So, mga kapatid, than to have it easy apart. Ipaglaban po. Paglaban. Yung asawa mo, nilalait-lait ng iyong mga magulang, kapatid. Yung asawa mo na yan. Kung sinabi ko na sa'yo, dapat ang pinakasalan mo yung si ganito. Di dapat, ganito buhay mo ngayon. Ano ka ngayon? Ngayon, yan. Ikaw naman, baka naman, oo nga nanay, kung nakinig lang sana ako. Dapat ikaw yung hindi po, magbabago po yan. Magsusumikap yan. Ikaw yung nakasuporta. Hindi mga anak, pagod lang ang tatay niyo. Di ba? Ikaw yung nagbi-build up. Hindi ikaw yung isa sa makikisira. Pamilya kayo eh. Okay Dali, 5 minutes na lang po. Kunyari, meron ka Dustin dyan na balon, well. Doon sa balon, doon kayo umiinom ng tubig pang inom. Pag yung balon na yon, kinontaminate mo, nilagyan mo na kunyari ng tumi o ng lason, doon kayo umiinom. Hindi ka ba madadamay doon? Di ba? Kung sasabihin mo na, hindi ako iinom doon. Hindi. Ano ang punto? Minsan, ang ginagawa po ng pamilya, yung sa sarili ninyong pamilya, nilalagyan nyo ng lason. Sa ayaw mo at sa gusto, damay ka dun. Yung kasiraan niya, kasiraan din ng buong sambahayan. Kaya dapat sa pamilya, kayo ang nagpoprotektahan. Kasi, hindi lang isa ang damay. Lahat damay. Pati mga anak damay. Kaya kunyari, may lihim sa pamilya. Tapos ikaw pa ang panggagalingan nung lihim ng pamilya. E di anong mangyayari? Sino ang sinira mo? Sarili mo rin pamilya ang sinira mo. Ikaw dapat ang mangunguna para protektahan yun. Nang babae ka, nagkaroon ka ng kaluguyo. Akala mo ba
na ikaw nga sa ngayon pwedeng nag-i-enjoy ka, pero yung epekto niyan, tatamaan ka din yan isang araw. Babalik yan. Nakita po natin, what we're saying is, pag naglagay ka ng ikasisira ng pamilya, sa ayaw mo sa gusto, damay ka dun. Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kaya, minsan may mga nakakalungkot, pamilya dahil sa pera, kalimutan na. Nawala na yung magkapatid tayo. Anak niyo po ako. Asawa mo ko. Diba? Dahil sa politika, nasira ang pamilya. Dahil sa awayan sa mana, nag-aaway-away yung mga kapatid. Hindi dapat. Hindi yun ang design ng pamilya. Dapat nagpoprotektahan, nagpapalakasan. Hindi siya ang unang nagda-down. May kasunod pa ba yan, Kathleen? Sige, pakiplay, anak. Wow. Huwag mo na isama yung huuyay. I'd rather have the one who holds my heart. Ibig sabihin nun talagang, yun nga, hindi ka iiwan. Iwan ka na ng iba, pero may taong talagang who will stick beside you. May ganyan bang tao kayo sa buhay nyo? Sige na. Sige na. May ganyan bang tao kayo sa buhay nyo? Kayamanan nyo yan. Kayamanan nyo yan. Kaya kung yung tao na yun, yan yung tao na yan sa buhay mo, huwag mo nang away-awayin. Huwag mo nang inis-inisin. Yan na nga lang yung talagang nandyan sa iyo eh. Sasaktan mo pa. Pag yung tao na yan na talagang sa matagal na panahon, hindi ka iniwan at napagod na sa ugali mo, napagod na, nainis na, napuno na, napakalaking mawawala sa atin. At minsan huli na, bago natin ma-realize, napakalaki ko palang pagsisisi. Itong taong ito, hinayaan ko mawala sa buhay ko. Babalik-balik ka, wala na. Nakuha po natin mga kapatid. Tayo na po tayo. Kaya kung may ganyan tao sa buhay nyo, yung mga maliliit na kapintasan niya, lunukin mo na lang. Kasi mahirapan ka nang humanap ng ganyan. Kung yung paghilik lang niya, hindi mo na tiisin mo na lang. Kung yung luto ng asawa mo hindi na sumarap-sarap, tiisin mo na lang. Tiisin na lang.
Kaysa hahanap ka ng masarap na magluto sa kandungan ng iba. Panandalian lang yan. Kahit hindi ka mabigyan ng gusto mong pinapangarap mong bahay o ano, pagtiisan mo na lang. Kesa naman bubusugin ka ng kayamanan sa isang taong hindi mo naman mahal. Hugot. Tawagan na po natin yung ating usher for this morning. At habang hawak po natin ang cups and bread, magkaroon po tayo ng heart sa Lord ngayong umaga. Lord, tulungan mo ako na ang pagmamahal at pagsamba ko sa iyo maging sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga po ang kasal ay napakasagrado. At sa ating pong bansa ay hindi nga po katulad sa maraming bansa na legal na ang divorce. Bakit po? Kasi kung sa bansa natin legal na ang divorce at meron pang mga nagmumungkahi na gawin na itong libre, naku po, ang kasal ay magiging parang hindi ganun kaseryoso, walang commitment. Para na lang bumili ka ng isang gamit na pwede mong i-return at palitan. Sige po, manalangin po kayo ngayon na Lord, turuan mo ako na ang aking relasyon sa iyo ay hindi lang sa magagandang bagay, hindi lang sa panahon ng pagpapala, kundi maging sa panahon ng pagsubok, magpupuri at sasamba pa rin ako sa iyo. Magpapasalamat pa rin ako sa iyo. In everything, I will give thanks, for it is the will of God for me in Christ Jesus. Na alam ko na ikaw, alam mo ang mabuti para sa akin. And Lord, kung ganyan ang relasyon ko sa iyo, ganyang klase din ako ng asawa, ganyang klase din ako ng kaibigan, ganyang klase din ako ng tao sa mga tao na sa paligid sa akin. Na hindi ako manggagamit, hindi lang ako kung anong mapapakinabang, kundi Lord, I will be faithful even during the time of storms, even bad times. Nandyan ako bilang kaibigan. Nandyan ako. I will fight for the people worth fighting for. Paglalaban ko ang pamilya ko, paglalaban ko ang mga kaibigan ko, ipaglalaban ko ang aking mga kapatid sa pananampalataya. Sabihan man sila ng mga masasama ng nakaraan, Lord, I will stay. Salamat po, O Diyos. Katulad mo, Panginoon, even at the cross, pwede mo namang sabihin nung panahon na nahihirapan ka na, pwede mong sabihin, Father, pababain mo na ang mga anghel mo at lipunin lahat itong nagpapahirap sa akin. Ayoko na. Suko na ako. Ayawan na. Pero Lord, tinapos mo even at the end nang sabihin mo on the cross, Father, into thy hands I commend my spirit. Salamat, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan. At ang pangako mo pa, you will never leave us nor forsake us. Isang napakagandang halimbawa ng isang totoong relasyon, hindi nag-i-easily give up.
Worship team, please play Love Never Fails. Nauuwi po tayo ngayong umaga. Ang Diyos hindi ka iiwan. Sa laban mo, sa kapalpakan mo, sa kahinaan mo, hindi ka iiwan ng Diyos. At kung may ganyan naman tayong Diyos, bakit ka palalayo? Hallelujah. Lord, salamat po sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw. In Jesus' name, amen. Kanina po natin at inamin. Awitin po natin, damnin po natin ang mensahe ng awitin. Kung anong klaseng pag-ibig meron ng Diyos sa atin.